Happy Sabbath po. Happy Sabbath! Malayo pa po dito. Yun. Okay. Ang sabi po sa Bible ay, woe is he who put his trust in men. Pero itong technology, woe rin ito minsan. Pag pinagkakatiwalaan natin at hindi gumagana, woe is he who put his trust in technology. Oops. Dali lang po ah. Ayan. Ayaw kasing bumili ng bagong laptop. Okay. Tayo po ay manalangin one more time. Our Father in Heaven, thank you for opportunity to review your word for the church, for our schools, for our pastors, for all the teachers of the truth in your church. Thank you for your Holy Spirit that guides the church into all truth. We praise you for forgiving us from all our sins. In Jesus' name we pray. Amen. So, ang ating pong requested topic ngayong umaga ay itong fundamental beliefs. And ito po ang ang favorite topic, sermon ko actually. So, ang number 1 po dito ay Holy Scriptures. Ang sabi po dito, Old and New Testament are the written Word of God, given by divine inspiration. Ito po napakahalaga yung divine inspiration. Kasi marami ngayong mga nagsasalita at mga idea. Tayo pa, may bumubulong na yung isa dito. Di ba may picture, may bumubulong dito, tapos may bumubulong din doon na evil angel o kaya holy angel. Hindi natin alam. Ito ang problema ng mga tao ngayon, mga kapatid. Hindi ng tao alam kung sinong paniwalaan. Kung sinong papaniwalaan. Si Lucifer ba ang paniwalaan na officer ng langit? Officer po ba si Lucifer ng langit? Siya ang kataas-taas ang officer, alam ko maliban sa Diyos. Officer na yun ng langit. Paniwalaan ba natin siya? O itatanong natin sa Diyos? Dapat itatanong natin sa Diyos kung tama ang kanyang sinasabi. Si Eva, may nakita siyang ahas. Sinong papaniwalaan natin? Yung ahas o yung sabi ng Diyos na bawal kumain ng prutas? Isabi nung magaling din yung ahas. Sabi ng ahas, di ba sabi ng Diyos pwede lahat kainin? Sa Genesis 1, you may eat of all the trees in the Garden of Eden. Pero sa Genesis 2, except the one in the middle. So, oo nga naman, all di ba nung sabi Genesis 1, nalito na si Eva. Yun pala, kailangan lahat ng sinabi ng Diyos ay wala tayong makalimutan, di ba po? Ang sabi sa 2 Timothy 3:16, all Scripture is given by inspiration. Hindi lang Genesis 1 ang kailangan isipin ni Eve. Kailangan niya rin i-consider ang Genesis 2. Kasi sabi sa Genesis 1, lahat pwede kainin. Sa Genesis 2, except yung nasa gitna. Di ba mga kapatid? Kung Genesis 1 lang ay consider ng ahas, tama actually siya. Pero hindi lang Genesis 1 ang Biblia. Genesis 1 and 2. Sa panahon ng Genesis 3, 1 and 2 pa lang ang Bible. Kailangan i-consider lahat. Yan ang pinopropose ko sa inyo mga kapatid. Para maintindihan natin kung anong nais ng Panginoon. Ang sabi sa Biblia, kailangan natin basahin lahat ng Biblia.
Saan ang basis niyan? Ayun. 2 Timothy 3:16. All Scripture. Lahat. From Genesis to Revelation. Bago mag-conclude ang church sa kahit anong doktrina, pinag-aaralan ng lahat ng scholar ang buong Biblia. Buong Biblia. Umupo ako dun sa Ayas Theological Forum kasi gusto kong makinig sa mga theologian. Kasi puro Bible ang sinasabi nila. And umupo sa akin, sa tabi ko, si Dr. Clinton Wallen, yung taga-BRI, na hinahangaan ko sa pagdependa against women ordination. Umupo siya sa tabi ko. Sabi ko, Doctor, thank you for your work in books about the women ordination. I am watching what you are writing. Thank you so much. Those people don't understand the word according. Kaya yun ang pinabasa ko, Isaiah 8:20. Hindi nila naintindihan yung according. Sabi ko, tayo, naintindihan na yung according. Kasi alam ko, computer scientist siya. Bago siya naging Adventist. Ako, computer scientist din ako. Yun, dun, ang pinaral namin. Sabi ko, pa nila naintindihan yung according? Ang according, ayon! Di ba sabi ko kanina ng ating bata? Ayon! According to this word. Pag ayon, tama yan. To the law and to the testimony, if they speak not according to this word. Sa great controversy po ang sabi, for every precept and doctrine, our demand should be a clear, thus saith the Lord, in its support, for its support. Okay, so the great controversy, chapter, scriptures as a safeguard. So, pag ang sinasabi ay nasa Biblia, ayon, yan po ay there is light. Ayan, pag wala dyan, there is no light. Wow! Wow, napakaganda. Kaya gumawa ako ng real-time Bible E.G. White semantic search. Wow! Alam niyo po yung index. Yung index, pag tinignan niyo yung parang concordance po, yung Bible. Pag tinignan niyo sa likod, nandun, Sabbath. Lahat ng versikulo tungkol sa Sabbath, nandun. Pero itong semantic, pag sinabi nating rest, kasama ang Sabbath, yung mga kalapit niya. Alam niyo yung Google, kaya kahit mali ang spelling ng tinype niyo, nahahanap niya kahit yung hinahanap niyo. Di ba po ba? Kasi semantic ang search niya, hindi keyword. Simula nung 2017, naging semantic na lahat ng search engine. Hinahanap nila yung meaning, hindi lang yung word. Kaya naiintindihan ng Google, kahit Tagalog ang tanong natin, nahanap niya yung tamang translation. So gumawa ako ng ganito, hindi ko lang alam kung gagana dito ngayon. Pero binasa ko yung fundamental belief. For example, God is love. Nahanap niya agad. Ayan, ang bilis-bilis. Ayan, oh. God is love. Real time, mahanap niya. Ano bang gusto niya sabihin? In the beginning. Nahanap niya agad. I-stop ko lang pa kasi yung mga iba kong sinasabi, hinahanap niya agad. John 1:1, Genesis. So, ang bilis niya maghanap. Mga kapatid, real time, in few milliseconds, 25 milliseconds, mahahanap niya sa buong Bible and sa buong Ellen White writings ang sinasabi natin. Ang bilis-bilis. Alam niyo kung gano'ng kahaba yung Bible? 31,102 verses. Yung Ellen G. White writings, 26 million words. 26 million words. 250,582 paragraphs. Hinahanap niya in 25 milliseconds, not even 1 second, 25 milliseconds. Hindi pa tayo nag-blink ng eye, nahanap niya na ang sinasabi natin. So, itong fundamental belief, sentence by sentence, phrase by phrase, ang dali-dali hanapin nito sa buong Bible and Ellen G. White writings. Mapapatunayan natin, kahit alin dito, ang daling hanapin, mga kapatid. Wow! So, pag mayroon tayong hinahanap, gusto niyong i-defend ang fundamental beliefs, tanong niya lang sa akin, sabihin, aling phrase ang kailangan natin hanapin sa Bible and E.G. White?
Ang dali-dali lang. I just have to turn on my mic and tell the phrase. Actually, pwede i-paste dito. And it will find it in less than 1 second. Ang galing, mga kapatid. So, huwag kayong mag-alala. Itong mga to ay lahat to copy and paste. Lahat to kinopya sa propeta. Oh, ang na-check ko pa lang nung isang araw itong number 1 and number 2. Pero inisa-isa ko itong mga phrase at mga idea dito. Alam ko kung saan kinopya ng church itong mga to sa Bible and Ellen White writings. Lahat ng idea, itong 1 and 2 pa lang yung tinanay ko isa-isa nung isang araw. Tinanay ko po isa-isa. Lahat ng idea makita nyo sa 1 and 2. Lahat yan nandun sa Ellen White writings at sa Bible. Ang dali-daling hanapin. Babanggitin lang, kaya lang mabilis ang panahon natin ngayon, so hindi natin, anyway, yun po ang basis ng lahat ng doctrines, ang Bible. Naglilundag po ako dito sa prophecy. Ito. Prophecy. Ito po, gift of prophecy. One of the gifts of the church is the gift of prophecy. This is a gift. This gift is an identifying mark of the remnant church and was manifested in the ministry of Ellen G. White. As the Lord's messenger, her writings are a continuing and authoritative source of truth. Hinanap ko po sino ang mga authoritative na pwedeng basahin ng Seventh-day Adventist Church according to fundamental beliefs. Number 1, Bible. Number 2, Ellen White. Yung pwedeng basahin. Yung literature. Yan. And sabi ni Ellen White, yung church ay may authority din. Yung Bible, sabi niya Bible, the church gets the authority from the Bible. Okay. Pero sabi sa last day events, hindi yung church na kunti lang ang papanggap na sila yung church. Ito ay pag nasa in session. When the church is composed of all the representatives of all around the world, Ellen White says, their decisions should be respected. Furthermore, in the same chapter, in the last day events, God's last day church chapter, she says that sometimes there are few people in the GC who are pretending to be the whole church. Dapat bubutuhan ng in session. Okay? So, yung in session ang mahalaga po. Kaya minsan magkabaliktad ang sabi ng konti at saka ng marami. Pero yung in session ang sabi ni Ellen White na papaniwalaan natin. Furthermore, it says po sa 2 Chronicles 20:20, believe ye his prophets, and ye shall prosper. So sabi ng Bible, paniwalaan ang propeta. Sino ang propeta? Lahat ng nakasulat, lahat ng sumulat ng Biblia ay propeta. And sabi ng Bible, merong propeta hanggang sa huling panahon. Paano natin malalaman? Sabi rin pala ni Jesus, maraming false prophet. So ibig sabihin, merong false and merong true. Paano natin malaman ang false and true? Number 1, Isaiah 8:20. If they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Number 2, by their fruits ye shall know them. Kung maganda ang bunga, kaya ang dami nating school, ang dami nating church, ang dami nating ministry, kasi dahil sinundan natin ang advice ni Ellen White. Number 3, pag nagsabi siya, this will happen, and it happens, be afraid of him, of the prophet, sabi ng Bible. Pero pag nagsabi siya, this will happen, at hindi nangyari, sabi ng Bible, do not be afraid of the prophet because he is speaking for himself lang. At saka number 4, ano pa nga yung isa? If he confess that Jesus Christ is Lord, okay, yan. So, yan ang mga testingan ng Biblia kung sino ang nagsasabi ng totoo. And pag binasa natin ang buong Bible,
and binasa natin ang buong Ellen White writings, nalalaman natin si Ellen White ay propeta. At pag tinignan natin ang mga fruits, at ayan, pinagbotohan ng GC session na si Ellen White ay authoritative source of truth. And si Ellen White hindi kumukontra sa Bible. Sabi niya, hindi nyo kailangan basahin ang writing ko kung marunong kayong magbasa ng Biblia. Wow! Amazing! Yung Bible, ganyan kakapal. Yung Ellen White writings, ang dami-dami. Kaya malaki ang gift ng ating Panginoon sa ating church. Yan po. Gumawa ako ng pangsukat, pastor. Kung gaano karami na ang nabasa ko sa writings si Ellen White, nalaman ko na 5% pa lang. Ang yabang-yabang ko na. Kita nyo sa online, dami kong post na Ellen White. Yung pala 5% pa lang pala ang nabasa ko mga kapatid. So tinatanong ko po ang mga kasama ko, mga kaibigan, kayo ilan na? Walang sumasagot. Ito yung tool na pang-measure. I-estimate nyo lang ang sarili nyo. Bawat book kung ilang percent nabasa nyo. And ito total niya by paragraph kung ilang percent, by paragraph kung ilang nabasa nyo sa buong A.G. White writings. Nahihiya silang sumagot, mga kapatid. Karapatan naman nila yon kasi data privacy. Pero meron akong isang kaibigan na sumagot, si Pastor Brian Tolentino. Sabi niya, sir, ako 21%. Ha? E.G. White State Director, sabi niya, 21% pa lang ang nabasa niya sa Ellen White writings. Kalimutan na daw niya iba. Imagine, kung ganun kaliit ang nabasa natin, mga kapatid, mas marami actually tayong hindi alam kaysa alam. Di ba po? So baka hindi lang natin nabasa. Bago natin, ang sabi dun sa Acts 17 yata, yung mga Bereans, nakikinig sila kay Pablo at umuwi sila, chinecheck yung scripture kung nandun yung sinabi ni Pablo. Ngayon, meron tayo mga tools na magagamit natin kahit habang nagsasalita si Pablo, malalaman na natin kung nasaan. Okay. Okay, nakadalawa na po tayong fundamental beliefs. Ang oras ay 11:37. Ang pinakamahalagang fundamental beliefs para hindi tayo ma-confuse ang Bible and ang Ellen White writings. Okay. And yung Trinity. There is one God, Father, Son, and Holy Spirit. Napakaganda sana. Alam niyo kung bakit po ako gumawa ng ganito? Gusto ko habang nagbabasa ako, lumalabas dyan yung reference ng Ellen White at saka ng Bible. Kaya lang hindi ko pa natapos. Kailangan pang pindutin yung mic dito sa kabila. Okay. Sana habang nagsasalita ako, pumapop up dyan yung pinanggalingan ng sinabi natin. Para real-time Bereans. Anyway, pwede mag-pop up kaya lang hindi kasya sa screen. God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Sabi po sa Matthew 28, Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Ghost. Okay. God is all-powerful. Alam niyo po, maraming mga debate, balik tayo din sa number 1. Ito kasi ang pinakamahalaga. Maraming mga debate ngayong mga panahon na hindi naman actually kailangan ng pagdebatihan. Kasi pareho sila totoo. For example, ito po, sure niyo na alam niyo, sure ko na alam niyo ito. Si Jesus po ba ay tao o Diyos? Sabi ng iba, kung tao siya, hindi siya Diyos. Kung Diyos siya, hindi siya tao. Yung logic ang problema. Kasi pareho naman yung tama. Sabi nga sa Bible, God with us. O kaya, God took on. Oh, Jesus was man, son of man. Sabi niya sa sarili niya. So pareho siya tama. Di ba mga kapatid? Alam naman natin ang tama. Ang isa pang pinagdidebatehan nila ay yung si Jesus ba alam niya lahat nung nandito siya sa lupa o hindi niya alam lahat? Siya ba ay omniscient o hindi? Nagdidebate kami doon sa isang group chat. Kasi daw si Jesus, sabi niya, hindi ko alam kung kailan ako darating. O hindi niya alam, sabi nila. Paano naman ba't alam ni Jesus na namatay si Lazarus? Hindi, alam niya. Sabi, baka minsan alam, minsan hindi. Pero pareho po sila, tama. So, gusto ko sana gumawa ng isang computer program na pag may sinabi ako, sasabihin niya kung mali ako. Kaya lang,
Pag sinabi natin na Jesus is God, baka hanapin niya, Jesus is man, sabihin niya, mali ako. Pag sinabi Jesus is man, baka hanapin niya, Jesus is God, sabihin niya, mali ako. Di walang tama. Pareho mali. Mali yung algorithm ng pag-check. Ano ba yung algorithm kung mag-check kung tama o mali? Dapat ang algorithm ay nasa Biblia rin. Ang algorithm ay nasa Isaiah 8:20. Kaya po ito. So ang algorithm lang ay hahanapin lang kung ayon. Pag napatunayan natin si Jesus ay tao sa Biblia, tama. Pag napatunayan natin sa Biblia na si Jesus ay Diyos, tama din. Kahit sa isip ng ibang tao, kontra. Bakit ba kasi kinokontra-kontra nyo, hindi naman kailangan kontra? Di ba po? Sabi ni Ellen White, logic, God did not put himself in trial, in logic, in language. Hindi na Diyos. Ang Diyos ay nasa ibabaw ng dictionary, hindi nasa ilalim ng dictionary ng mathematics, ng logic. Ang Diyos ay mas malaki kaysa human logic. Hindi ma-explain ng ating kaisipan ang Diyos, pero nandyan siya. Amen. So, marami pong, ano pa yung pinagdidibat-dibatihan nila? Be ye therefore perfect. Oh, sabi ni Ellen White, no one is perfect. 16 times may nakita ako. Pareho sila tama. Oh, kasi pareho sila ayon sa propeta. Ano pa ba yun? Sabi ng isang kaibigan ko, God is not dependent on humans. Sinerge ko sa A.G. White, tama. Tapos sinerge ko rin, God depends on the church. Meron din. So, depends or hindi depends. Pareho tama. Nagdi-depend ang Diyos sa ministers to do His work on church. Pero God is not dependent on anyone. Pareho tama. Pareho tama. Kaya hindi mahalaga na hanapin natin ang contradiction. Ang kailangan natin hanapin ay kung ayon. Kung ayon, tama na yun mga kapatid. Hindi na kailangan hanapin ang contradiction. Kasi minsan yung contradiction nasa ating isip. Ano ba yung pinagdidibatehan namin? Si Jesus Christ ba ay pre-fall or post-fall? Sabi ng kaibigan ko, theologian, Sir, ito yung pinagdidibatehan ng lahat ng theology school sa buong mundo. Si Jesus ba ay pre-fall or post-fall? Sabi ko, search ko nga. Alin ba yung quotation nila? Parang pareho man yan sila may quotation. Oo nga, ang sabi ni Ellen White, Jesus took on the nature of Adam as he was created. O pre-fall yun, creation. Pero sabi rin sa Ellen White, sabi, Jesus took upon His sinless nature, our sinful nature. O di sinful nature yung tinuk-on ni Jesus Christ. Pareho tama. Hindi naman kailangan pagdebatihan kasi pareho siya. Ayon. Wow. Parang nasolve ko lahat yung pinag-aawayan ng mga theologian. Pero yan po ay dahil ang algorithm dapat biblical. Dapat yung ating pamamaraan ng interpretation ay ayon sa Biblia. Let the Bible interpret itself. Let the Bible be its own interpreter. Wow, amazing. The Bible is so amazing, my friends. Pag ang rule, sabi pa sa writing si Ellen White, study the scriptures kung anong sinasabi, plainly. You don't need to interpret unless it is a symbol or a figure of speech. O, di ba mga kapatid? Figure of speech, yan. How to understand the Holy Scripture. Dapat literal yan kung hindi siya figure or symbol. O, take it as it reads. O, sabi ni Ellen White. Okay. Father, the Creator, the Source, Sustainer, and Sovereign of all creation. Wow! Pag inaral natin kung paano umandar ang utak ng tao, nangakamangha mga kapatid. Grabe. Sabi sa Bible, He will judge all thoughts, whether it be secret or not secret. So, kinakompute ko,
Anong ibig sabihin ng thought? Ang utak ng tao, 100 billion neurons. Bawat isang neuron, may connection na hanggang 50,000 papunta sa ibang neurons. Bawat connection, merong malakas na connection, may mahina na connection. So, dapat may measurement din yun. So, 100 billion times 1 byte times 50,000 is one thought. Kasi yun yung snapshot ng buong utak. Isang idea. Ilang thought, isang araw, 70 daw, sabi ng Google. O times 70. Ilang araw sa isang taon, times 365. Ilang taon sa isang buhay, average, 70 na lang, times 70. Sa isang tao, yung kailangan niyang masave na data na para ma-judge ng Diyos lahat ng thoughts. Parang yung CCTV sa utak natin ng Diyos sa langit. Ilan ang tao sa buong mundo na nabuhay simula kay Adam and Eve? 113 billion. Naku. So, mas malaki ang kailangan na storage space ng Diyos sa langit para lang sa thoughts ng utak ng lahat ng taong nabuhay kaysa lahat ng hard disk ng Google, Facebook, Amazon, and lahat ng hard disk na nakita nyo sa internet. Para lang sa CCTV ng Earth. Ilan pa yung star doon? Ang dami-dami. Mas marami daw pa, mga kapatid, ang star kaysa buhangin. Mas marami. Alam niyo yung buhangin niya pinanggawa ng church? Ang dami niyan. Pero yung buhangin sa buong mundo, i-measure natin lahat ng seashore at lahat yung dagat. I-times natin kung gaano karami. Tapos yung magalaking telescope, i-zoom, zoom, zoom, zoom. Ang dami, kahit gano'n natin i-zoom, ang dami pa rin nakikita dun sa likod ng mga stars. Mas marami ang nandun sa labas na star kaysa buhangin dito sa buong mundo. Ay napakaraming CCTV ng Diyos para lang ma-judge ang thoughts ng men and angels. Ang laki-laki ng Diyos, mga kapatid. Pag kinumpute nyo lang, just to judge the thoughts of men, judge pa lang yun. CCTV computer pa lang ng Diyos. Ang laki-laki ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya, pag tayo nanalangin, ginagamit natin ang computer ng Diyos. Ang utak ng Diyos ay computer ng Diyos. Ang computer natin, 100 billion lang. Itong computer ko pala, mga kapatid, ay 8 cores. Parang 8 lang yung utak niya. Yung utak natin, 100 billion. Kaya matagal pa ito makahabol sa utak. Yung mga bata, yan. Lahat ng na-absorb nila, pumapasok sa utak, nare-rewire ang utak ng tao. Tinupyan ng mga ComSci, ginawa nilang neural network, kaya ang galing-galing ng computer ngayon. Ang galing sumagot, mas magaling pa sa atin. Tinupyan nila yung technology ng Diyos. May virtual na mga neurons and may mga connections, and training nila ng mabilis. Lahat ng data na magaganda, pinasok nila, kaya nakakaintindi at nakakasagot yung ChatGPT. Bakit mali? Minsan. Kasi magkakamali rin ang tao. Yung kinupihan niya mali. Pero naisip ko, mga kapatid, pwede bang gawa ng AI na walang mali? Pero naisip ko sa si Lucifer was created perfect. This is a great controversy. He was created perfect until iniquity was found in him. Pwede pa lang magkamali ang perfecto. Kung hindi siya aasa sa Diyos. Even perfect, intelligent, angelic intelligence can make mistake if he does not submit idea to God. Pag hindi siya nagpakumbaba sa Diyos, magkamali ang perfectong angel, ay yung perfectong tao. Adam and Eve, they were created perfect. Nagkamali sila. Alam niyo, nandyan ang ahas sa umaga. Paghapon, mandyan ng Diyos hapon. Everyday kinakausap sila ng Diyos. Ngayon nag-offer si Lucifer si Satan ng free offer. Alam niyo yung free offer? Yun yung offer ni Lucifer. Walang bayad yung prutas. May libreng prutas. Ngayon lang umaga. Pag hindi ngayong umaga, may bayad na ito mayang hapon. Mamayang hapon nandiyan yung ang Diyos. Magkonsulta sana si Adam and Eve, si Diyos kung pwede na lang kainin yung libreng offer. Kaya lang,
Alam niyo ang style ng mga libre-libre na yan, minamadali kayo. Pag minamadali, haste is waste. Mag-consult muna sa Diyos bago mag-decide. Amen? Mag-consult muna sa Diyos bago mag-decide. So, yan din ang problema ni Lucifer. Hindi siya nag-consult. Jesus, pwede ba sana akong maging Diyos din? Katulad niyo? Sana ganun man lang tinanong ni Lucifer sa Diyos. Sabi niya, hindi pwede, sorry. Diyos, hindi, wag na lang, okay lang. Basta buhay ako. Kung nag-consult sana si Lucifer, hindi siya nag-consult eh. He is depending on his own. Trust not in your own understanding. Di ba mga kapatid, sabi sa Bible? Kaya, Adam and Eve should not trust in their own understanding. They should consult with God, even if they were perfect. Lalo na tayo, na marami tayong mali. We were born dito sa number human nature. We were born with tendency to sin. Mas lalo na tayo kailangan magkonsulta sa Diyos bago tayo mag-decide. Di ba po? Okay, it's 11:50. Parang lumundag yung oras natin. Okay, we have Jesus Christ, the eternal Son. Siya ang ating hero. Siya ang ating example. Hindi ko alam kung ba't pinagdidebatehan nila kung si Jesus ay fallen nature or unfallen nature. E nandiyan naman si Enoch, si Elijah, and si Moses na fallen nature ay naligtas. Yung unfallen nature, nalaglag si Satan, si one-third of the angels, si Adam and Eve, nahulog. Yung fallen nature, unfallen nature, pwede ito magkamali. Ang fallen nature, pwede rin maligtas. Example, Enoch, Moses, Elijah. Fallen nature, pwedeng maligtas. Unfallen nature, pwede magkasala? Yes. Lucifer, one-third of the angel, Adam and Eve. Unfallen nature, nagkamali. Kasi hindi nag-consulta sa Diyos. Okay, si Jesus ay example. Si Jesus po is mystery. He has sinless, His divine clothed. He took on our fallen nature and clothed His divine. Kaya naka-veil, sabi sa ibang writings si Ellen White. And Holy Spirit ang nagkukonsensya sa atin, ang nag-inspire sa lahat ng Bible writers. And He is the third person of the Godhead, according to Ellen White. Creation, madali lang to. Hindi tayo galing sa unggoy, kasi kung galing tayo sa unggoy, bakit may unggoy pa? Diba? Ba't may unggoy pa kung galing tayo sa unggoy? Pero we were created in 6 days, and every day it was evening and morning that day. And it was very good. Nature of man, we were created perfect, but because of sin, nahihiling na po tayo sa kasalanan. But God, in Christ, reconciled the world to Himself by His Spirit, and merong restores to penitent mortals the image of their Maker. Great controversy. Saan nagsimula? Sa langit. Si Satanas kasi, napugi at maganda at magaling, akala niya pwede niya lahat gawin. Nalimutan niya mag-consult sa Diyos. Ayaw niya mag-consult actually kasi alam niya mali. Okay. And naipit tayo mga kapatid sa great controversy. Ang issue, sino ang masunod? Kanino tayo maniwala? Sa Diyos o sa mga guni-guni? O sa ibang tao na nagpapanggap na sila ay propetang totoo? Kaya meron tayong Biblia para ma-check natin kung sino na ang nagsasabi ng totoo. Because sabi sa Bible, God will not let Himself without a witness. Hindi tayo papabayaan na walang propeta. Si Jesus Christ ay nabuhay, namatay, at nabuhay muli. Wow! Kaya si Jesus ang ating hero. Kasi kung sinong makabuhay sa atin, siya ang kailangan nating mag-loyal sa Kanya. Hindi tayo naliligtas sa ating by our works. Our works cannot merit salvation. Ganito ang computation niya sa accounting mga kapatid. Kung absent ako sa Lunes, present ako sa Tuesday, wala na ba akong kasalanan kasi present na ako sa Tuesday? O may kasalanan pa rin ako dahil absent ako sa Monday? E paano sa
kung sa Wednesday kung present ulit ako. Ma-erase ba yung absent ko sa Monday? Hindi. Bakit? Kasi talaga namang binayaran ka para pumasok. If you were created for good works cannot repay your bad works. Ephesians 2:10. You were created for good works. Kung tayo ginawa para sa mabuti, kahit gaano karaming kabutihan gawin natin, hindi niya mabayaran yung kasamaan nating nagawa. Paano tayo maligtas? Andyan ang si Jesus Christ. Pinupunuan niya yung Lunes na absent. Wow! Absent ka ng Lunes, pumasok ka ng Tuesday, sino mag-fill up ng absent ko sa Lunes? Si Jesus. Kaya, kailangan natin si Jesus. Kasi hindi natin maa-undo ang ating kasalanan. Hindi rin natin mababayaran. It doesn't merit. Ibig bang sabihin, hindi na ako papasok kasi nandiyan na si Jesus? Ay talagang hindi ka pa nagsisisi sa inyong kasalanan kung ayaw mo pumasok dahil repent lagi ni Jesus. Kaya, faith without works is dead. Jesus said in Matthew 19:17, if you want eternal life, o tinatanong siya Matthew 19:16, Teacher, how can I have eternal life? Matthew 19:16. Matthew 19:17, sabi ni Jesus Christ, if you want life, keep the commandments. Ano i-reconcile? If at saka by. By grace we are saved. Yung absent natin, pinupunan ng Diyos. Pero pag absent pa rin tayo na absent, ba't kayo ligtas? Hindi ka pa nagsisi. Di ba po? Siyempre, kailangan natin magsisi. Ang katunayan na nagsisi ay tigil na sa absent. Pasok na. Kaya sabi ni Jesus, sabi ni Ellen White, obedience is a condition for salvation. Okay. All promises are conditional. Kailangan natin lumago sa ating Panginoon. Hindi natin kailangan matakot sa mga evil spirits. Dahil sabi sa Romans 8, neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor fallen angels shall be able to separate us from the love of God. Tayo ay naniniwala sa church. Lahat ng naniniwala kay Jesus Christ ay kasama sa church. Amen. And hindi lang tayo basta characterized as a true church in the Bible. Ang ganda-ganda ng ating church. Napakaganda. Basahin niyo ang buong Biblia. Ang description ng true church ay pareho sa Adventist. Revelation 12:17. Here are they that keep the commandments of God. Wow! Lahat man ng tao sa Adventist church nag-keep? Hindi natin alam. Hindi natin malalaman. Kasi maraming sikrito. Kaya sabi ng Diyos, hindi niyo trabaho ang maghiwalay ng wheat and tares. Trabaho yan ng angel. Kasi yung mukhang wheat, minsan tare pala yan. Yung mukhang tare, minsan wheat pala yan. Hindi natin alam, kaya huwag niyong paghiwalayin. Saka na yung mga angel ang maghiwalay later. Okay? Paano ang mga Hudyo nag-fasting, Bible study, and nag-pray, pero hindi gumawa ng mission? Pero ang Remnant Church has a mission. Kasi sabi ni Jesus Christ sa Matthew, go ye therefore. At saka, mga kapatid, Revelation 10, sweet to the mouth, bitter to the belly. Revelation 10:10. Pero sa verse 11, sabi, but ye must preach to all nations. Kahit na may great disappointment ng 1844, ang next verse sabi, kailangan mo pang mangaral sa buong mundo. Kaya kahit may great, ang galing, ang history ng Adventist Church ay nasa Revelation 10. Wow, amazing. Remnant and His mission, and we are united. Si Jesus Christ ang ating boss, and we are all members of the church. Ang baptism, simple lang, kasi sabi ng Bible, Mark 16:16, he that believeth and is baptized shall be saved. Mark 16:16. Okay. Lord's Supper, sabi ni Jesus Christ, do this often. Kaya sumusunod lang tayo. Spiritual gifts and ministries. May TV pala ako, pastor, doon sa bahay. Nahirapan kayo magtingin-tingin. Pag nagawa na siguro ito, walang ginagawa yung TV ko doon sa sa office. Hindi ako nagkaka-points. Pag pinahiram ko dito, pag nakapabinyag kayo,
star ko rin sa langit. Star ko rin. Huwag kayong selfish. Sasama niyo rin ako. Diyan lang naman ako sa kabila. Tinatanong ni Pastor, paano daw ipagkabit-kabit ito? Ako ang bahala magkabit-kabit, mga kapatid. Wala akong pera eh. TV lang. Noon panahon, marami akong pera. Kaya lang nabali ko ng mga gamit lahat. Yung mga gamit naman, gusto ko ipahiram. Wala ko nang hiram. Ipahiram ko dun sa mga mahilig gumawa ng misyon. Kasi wala man point sa akin doon pag nakatambak lang doon. Hindi ko man binili yun para tumambak lang doon. Pero pag masipag, pahiram ko kasi may points din ako. Di ba? Di ba mga kapatid? Spiritual gifts and ministries. Tapos na natin to. Law of God. Napakaganda ng recitation natin kanina umaga. Sabbath. Sabi po sa Desire of Ages 204, paragraph 1, those who employed others to do work on the Sabbath are as guilty as if they have done it themselves. So, pag nag-add to cart kayo ng Sabado, sino magtrabaho ng add to cart natin? Sila. Guilty rin tayo dun. Kasi nag-add to cart ka ng Sabado. Kaya pag Friday, ma'am, ayaw ko mag-add to cart. Kasi alam ko Sabado yun, i-ship na yun eh. Nag-add to cart ako, Sabadong gabi. Ay, hindi ko nakasalanan yun kung at least at least may isang linggo silang gawin yun. Nahiya ako mag-add to cart pag Friday. At saka pag Wednesday. Kasi pag tinignan ko yung tracking, Sabado, umaandar yung package ko. Eh, nakasulat sa Desire of Ages 204, paragraph 1. If they employed others to do the work themselves, it's as if they are the ones who did it. Kaya si David, pinautos niya ipapatay si Uriah, bakit siya may punishment? Kasi siya nag-utos. Kaya ayaw ko mag-add to cart. Pag malapit ng mag-Sabado, yung iba dyan, magpa-assignment pa ang deadline Sabadong gabi. Kailan gagawin ng estudyante yung assignment? Sabado ng hapon. Kaya dun sa AUP yung aming online, pag ang teacher nag-set ng deadline na Sabadong gabi, hindi ko tinatanggap. Sabi ko, malapit na yun sa Sabado eh. Kailan mag-go ng assignment yung estudyante? Sabadong hapon. Stewardship. Ayan po, pinaparami ng Diyos ang ating mga coins. Praise the Lord. Pag dinelay natin ang tithe, delay ang open ng windows of heaven. Pag inagahan natin ang tithe, siyempre, open agad ang windows of heaven. Ba't patagal-tagal pa tayo? Christian behavior, yan po ay sinusundan natin. Okay. Itong irresponsible use of drugs. Yun palang, mga kapatid, caffeine. Ay, drug pala yan. So, ginugel ko, gano'ng karami ang caffeine ng Mountain Dew, ng Coke, ng chocolate. Naku! Mas marami pala ang caffeine ng chocolate kaysa kape. Ay, yung kape, alam natin, yung iba, alam nyo, mali yun kasi nakasulat coffee. Sin and coffee and tea is sin, sabi ni Ellen White sa Concepts to Diet. Dahil sa caffeine. Ay, yung chocolate, akala ko kumain si Ellen White ng chocolate. Pinagmamalaki ko pa, hindi kumain si Ellen White ng chocolate. Hindi ko mahanap ngayon yung reference, ma'am. Mali ata yung sinasabi ko noong unang panahon. Tapos ginugel ko. Alin mas marami ang kape? Yung chocolate o yung kape? Yung chocolate daw. O depende sa kulay ng chocolate. Yung mas maitim na chocolate, mas maraming, caffeine. Hindi kaya kakao yung binibigay ni Lucifer kay Eve? Kasi sabi ni Eve, your eyes will be open. Natalino ko parang caffeine. Nakaka-open ng eyes. Siguro hindi ko sure. Sinasabi ko lang po sa inyo, nasabi ng Google, mas marami daw caffeine ang chocolate kaysa kape. Hindi ko naman... Marriage in the family. Husbands, love your wives. Wives, submit to your husbands. But both of you submit to each other. Right? Children, obey your parents. Jesus Christ is ministering since 1844. Judgment has come. He went to the most holy place. Someday, He will close probation. And those, Revelation 22:11, those who are righteous, let him be righteous still. Wicked, wicked still. And wala nang kapatawaran pagka-close of probation. And then, it will be second coming after a few
small moment, after close to probation, Jesus will come. Ayan. And kailan mangyari ito? We know not the time. Okay. But it's near. And kahit na tayo mamatay, okay lang. Ma-refund man ang buhay. Kaya lahat ng martir, by the way, ngayon pwede maging martir. Mag-preach ka lang dyan, those who live godly shall suffer persecution. Sa Ukraine, hindi sila mga Adventist doon, hindi nagluluto pag Sabat. Kaya tingnan nyo, ginira sila ni Putin. Dito sa Pilipinas, hindi tayo ginigira. Kasi, ewan ko kung ano ginagawa niya pag Sabat. Okay. Pagkatapos ng close of probation, wala nang mamamatay na faithful. Kasi hindi na kailangan ng martir. Kasi ang martir, kaya may martir, para magsisi yung mga nakatingin sa martir. Alam niyo, ang martir, parang dilig yan. The blood of the martyrs ay parang fertilizer sa mga faith ng iba. Bakit namatay siya dahil sa katotohanan? Gusto ko rin sumunod dun. After close of probation, wala nang martir kasi wala nang magsisisi. Okay. Ngayon, pwede pa tayo maging martir. Isa, ang mga martir ay malalapit ang upuan kay Jesus Christ. Kasi classmate sila. Classmate sila. Sabi ni writing si Ellen White, ang malalapit sa trono ay yung nagbigay ng kanilang buhay para sa katotohanan. And, ako kahit malayo, okay lang. Malayo o malapit, basta nasa taas. Di ba, Pastor? Kahit janitor ako sa langit, okay lang. Ginto man yung doon. Sabi ko, ginto yata yung sasakyan nila sa langit. Pero wala akong verse. Pero, ginto kasi yung daan. Di siguro ginto din yung sasakyan. Di ba mga kapatid? Anyway, lumilipad ang mga tao sa langit. And 1,000 years tayong magtingin ng CCTV sa langit. Ngayon, ang mga angel ang nagtingin doon. Pero pagdating natin doon, paano natin maintindihan kung paano tayo naligtas at paano hindi naligtas? Titingnan natin ang CCTV ng Diyos. Anong iniisip ko nung panahon na yun? Bakit ako nandito? Ay, pinatawad, nagsisi pala ako. Okay. Ang technique, isa lang mga kapatid, magsisi lang. And ang pagsisi ay hindi kailangan ng GCash. Libre ang pagsisi. You can add to cart na wala kang load. Wow, amen. Walang explanation kung paano hindi tayo maligtas kasi libre man. And sin and sinners will be no more. And then there will be heaven and new earth where iniquity, suffering will not have a second time. Okay, new heaven and new earth. Praise the Lord. Let's pray. Our Father in heaven, thank you, Lord, for the whole Bible, the whole writings of Ellen White. You're forgiving us from all our foolishness. Thank you, Lord, for your life, for your example, for the truth from the church, from our schools, from our pastors, from our Sabbath school, from all our church programs. Help us, Lord, to be faithful until the end. In Jesus' name we pray. Amen.
Tayo pa ito para sa ating closing benediction. Our Father in heaven, we have seen how big and wonderful and intelligent and great and powerful you are. We only ask, Lord, please be with us. We totally depend on you. We know our limits. We know how small our mind is compared to you. We want to reach out to you, Lord. We depend on you with everything. Even if you created us or the angels perfect, we can still make mistakes if we don't depend on you. Thank you for this truth from the Bible. Help us to be faithful and to find the others who want to be saved, because this is our assignment from you. In Jesus' name we pray. Amen. We've been called to sleep, holy far and near. Jesus is the only way. With a humble heart, let us do our part. That's our mission every day. Prophecies fulfilled, there's no time to waste. Let's declare that Jesus is. Christ so loved the world that He gave His life. This truth we shall proclaim. Grounded in the Bible, focused on the mission, till we see Him high in the clouds. Soon we'll hear the trumpets, thunder will be sounding. Here He comes, the King of Kings. He descends in glory, majesty and power. What a joyful day that will be. We've been called to pray for the latter rain and to walk in unity. Hand in hand we stand all across the land, reaching for the world to see. He's the great I am, He is Lord of lords, worthy of our highest praise. Wonders will be seen as the Spirit leads, if only we remain. Grounded in the Bible, focused on the mission, till we see Him high in the clouds. Soon we'll hear the trumpets, thunder will be sounding. Here He comes, the King of Kings. He descends in glory, majesty and power. What a joyful day that will be. Grounded in the Bible, focused on the mission, till we see Him high in the clouds. Soon we'll hear the trumpets, thunder will be sounding. Here He comes, the King of Kings. He descends in glory, majesty and power. What a joyful day that will be. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat.
Salamat po na maraming sa iyong mga banal na salita na amin na pag-aralan sa umagang dito. Salamat po sa pagkain namin ng spiritual. At ngayon man po, Panginoon, ay amin po inilalapit sa inyo. Amin pong pasasalamatan ang mga biyaya at pagpapala na pinagkakaloob niyo po sa amin sa araw-araw. At sa tanghaling ito po, Panginoon, kami po ay tatanggap ng iyong mga pagpapala. Nawa po may pakalinisin mo po ito at basbasan. Magdulot ng mabuting kalusugan sa bawat isa sa amin. Magbigay ng kalakasan upang magamit po namin, Panginoon, ang katawan lupang ito sa paglilingkod. Maraming salamat po sa patuloy na pagtugon, sa patuloy na pagpapala at pagpalaing patuloy ang mga nagsipaghanda nito, Panginoon, nang sa ganon ay patuloy na gumawa kami magkakasama, dala ang kalakasan at talasan ng aming mga kaisipan upang kami makapagpatuloy na maglilingkod sa inyo. Salamat po na maraming at hingin po namin ang iyong kapatawaran sa aming mga pagkukulang at pagkakasalang nagawa. Ito po'y aming dalangin at hiling, hindi sa aming karapatan, kundi ang lahat ay alang-alang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus, tagapagligtas. Amen. Sa amin pong mga kapatiran at mga bisita, anin po kaming inaanyayahan na makibahagi sa pagpapala na nagmula sa Panginoon ng aming pong lamesa ay handa na upang tayo po ay kumain ng ating pagkain ng physical. Maraming salamat po. Muli, happy Sabbath po sa lahat. Hindi ka balik? Hindi ka na balik. Salamat ka.